Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dear Dudut Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi madali ang pagiging isang magulang. Kaakibat nito ang malaking responsibilidad ng paghubog sa mabuting asal, habang ang mga anak ay nasa murang edad pa lamang. Ikaw kabarangay, ano ang pinakamatinding pagsubok na hinarap mo bilang isang magulang? Dear Papa Dudut, una sa lahat ay lubos po ako nagpapasalamat sakaling mapili po ninyong basahin sa radyo itong liham ko. Ako po si Priming, 61 years old, taga Taytay, Rizal, at isa rin sa inyong mga loyal na kabarangay. Bukod sa pakikinig sa radyo ay nakasubscribe din po ako sa YouTube channel ninyo at laging nag-aabang ng mga bago ninyong upload. Sa kasalukuyan ay may maliit na negosyo kami ng anak ko, Papa Dudut. Meron kaming barbecuehan sa tapat ng bahay namin. Sumasapat naman ang kita namin doon para sa pang-araw-araw na gastusin sa bahay. Tuwing ume-ere ang programa ninyo ay sumasakto naman sa oras na naghahanda ako ng mga iihawin at ititinda pagsapit ng hapon hanggang gabi. At talaga nga namang bahagi na rin ang pang-araw-araw kong ritual ang pakikinig ng programa ninyo. Kapag may mga pagkakataon na pumapalya ako sa pakikinig ay hindi nakukumpleto ang araw ko. Bukod kasi sa nakakaaliw ang mga kwento ninyo ay kapupulutan din po ito ng magagandang aral sa buhay. Pero ang totoo niyan, Papa Dudut, ay isa rin sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto kong nakikinig sa programa ninyo ay inaabangan ko yung mga kwento tungkol sa mga ina o kaya ay sa isang pamilya. Nakaka-relate kasi ako sa kanila dahil sa binata kong anak na siyang nagdulot ng pinakamalaking pagsubok sa buhay ko. Nangyari itong kwento ko 7 taon na ang nakakaraan. Noong panahon na yon ay kasama ko pa ang asawa kong si Ariel at nakakatuwang sa pagpapalaki sa kaisa-isa naming anak na si Volter. Bata pa lamang si Volter ay lagi na siyang nakatambay sa mga computer shop na malaki or malapit sa amin. Pero noong magkaroon na siya ng sariling cellphone ay doon naman siya nalulong sa mga nauusong mobile games. Kung tutuusin ay hindi naman kami yung tipong hirap talaga sa buhay noong panahon na yon dahil nakakaraos naman ang buong pamilya ko sa pang-araw-araw. Ang inaalala ko lang noon ay yung magiging kinabukasan ni Volter. Iniisip ko kung paano na kaya siya pag nawala na kaming mga magulang niya. O kung saan kaya siya pupulutin pagdating ng araw na kailangan na niyang mamuhay ng mag-isa. Tuwing nagkakaproblema kami noon ay masasabi kong maswerte ako dahil may mga kapatid pa ako na natatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Tumutulong sila hindi lang sa aming mag-asawa kundi pati na rin sa pag-aaral ni Volter. Isa nga sa mga sumusuporta sa anak ko noon, yung kapatid ko na si Stella. Nagtatrabaho siya bilang OFW sa Saudi. 21 years ang tanda ko sa kanya. Bagamat may sarili na ring pamilya at mga anak ay hindi pumapalya sa pagtulong sa amin yung kapatid kong yon. At tuwing may kakilala siya na umuwi dito sa Pilipinas ay palagi siyang may padalang pasalubong para sa amin ng pamilya ko.
Aba, tumatawag si Estela. Hello? Ate Priming, kumusta kayo dyan? Nagbabakasyon nga pala dyan ngayon yung office mate kong si Tina. Nakuha niyo na ba yung pinadala ko sa kanya? Oo! Maraming salamat doon ha. Ang ganda nung bag, ang sosyal tingnan. Mukha ngang pang mayaman. Eh yung pantalo ni Volter, nagkasya ba sa kanya? Naku, medyo masikip nga eh. Tumaba na kasi. Sinabihan ko nga na mag-diet naman siya para magkasya sa kanya yon. Oo, sabihin mo magpapayat siya kahit konti. Aba hindi naman siya habang buhay na bata. Naku, pag 40 na ang edad nun, magiging sakitin yon. Eh si Kuya Ariel, kumusta? Ayun. Nagdadialysis pa rin. Naku, sana mag-improve na yung kondisyon niya. O sige, magpapadala ulit ako dyan ng konti. Si Volter nga pala, magtutuition na rin ulit. Ay, Estela. Siya nga pala. Mukhang hindi na niya kasi itutuloy yung kurso niya eh. Ha? Magta-third year na siya. Yun na nga eh. Puro bagsak yung mga grades niya. Bagsak nga ba talaga yung grades o dahil hindi na naman pumapasok? Naku, ewan ko ba sa batang yun? Kakausapin ko nga yun din nila para baka sakaling magawa ng paraan. Ay nako ate, kung may dapat kang kausapin, yung anak mo yon. Iginapang nyo sa private school tapos hindi naman pumapasok. Nung nagkasakit yung papa niya, akala ko titino na. Hindi pa rin pala. Oo nga eh. Baka naman mamaya yung computer na binili ko ay ginagamit lang nun sa games at hindi sa pag-aaral. Ay, naku. Ay nako, sinasabi ko na nga ba eh. Ate, pasensya ka na kung medyo masakit na ako magsalita ha. Pero yung ipinapadala ko dyan na pang tuition ng anak mo, hindi ko rin naman hinuhugot sa kung saan-saan lang. Nagpapakahirap ako dito sa ibang bansa para lang may maiabot pa rin ako sa inyo dyan. Akala ko pa naman mapapagraduate ko na yung pamangkin ko. Ayun pala, yung 2 taong binuno ko rito, mapupunta lang sa wala. Ewan ko nga ba dun sa batang yun? Natatagalan daw siya sa 4 na taon na kurso. Gusto niya vocational na lang para naman daw trabaho kaagad. Naku ate, sorry ha. Hindi naman sa pag-aano, pero kung nalaman ko lang agad na nasayang lang yung ipinapadala kong pera para sa kanya, di sana, inilaan ko na lang lahat para sa pangangailangan ng mga anak ko. Kaya kung magna-drop out na naman siya sa college, hindi ko nakakayanin na sustentuhan pa yung pag-aaral niya sa susunod. Yung panganay ko mag-high school na rin next year. Kaya magiging mabigat na rin yung gastusin ko. Naiintindihan naman kita. Nahihiya nga ako sa ginawa ng batang yun eh. Pasensya ka na talaga ha. Pasensya ka na rin ate. Pero sana pagsabihan mo siya na umayos naman. Kausapin mo lang matino. Baka nakakalimutan niya. Yung papa niya may sakit pa. Hindi na siya dapat magpapetiks-petik sa buhay. Hayaan mo't pagsasabihan ko siya. Hirap kasi sa kanya, hindi na rin nakikinig sa akin. Ay naku ate, sinasabi ko sa'yo, ikaw din ang kawawa dyan sa anak mo balang araw kapag hindi pa yan nagbago ngayon. Ginagawa ko rin naman lahat para pangaralan siya. Pero hindi naman niya isinasabuhay. Pasok sa kanan, labas sa kaliwang tenga. Para pang nagsasayang lang ako ng laway tuwing pinagsasabihan ko siya. Sorry ate ha, pero masyado ka kasing nagiging maluwag sa anak mong yon. Nasanay na nasusunod lahat ng gusto niya kaya ayun, hindi na natatakot sa inyong mga magulang niya. Ay, kakausapin ko na lang ulit siya. Huwag ka nang mag-alala, ha? Ate, huwag sanang sasama ang loob mo sa akin, ha? Naiintindihan din naman kita. Pero sana lang, maturuan niyo siya habang maaga pa. Kung tatanda kasi siyang batugan, kayo rin ang pahihirapan niya pagdating ng araw. Ay, siya. Sige. Baka nakakaabala na ako dyan sa trabaho mo. Salamat ulit sa mga pinadala mo, ha? Wala yun, ate. Sige na't kailangan ko na ring ibaba ito. Ingat kayo dyan. Tuluyan na ngang hindi pumasok si Volter sa kolehiyo, Papa Dudut. Hindi raw nito kaya ang 4-year course kaya nag-enroll na lamang siya sa 2-year course ng Information Technology doon. Ang sabi naman ng asawa ko ay baka raw sakaling mairaos na rin ng anak namin yung 2 taon na yon, total naman ay nasa computer ang hilig nito. Medyo hirap kami ng asawa ko na pag-aralin si Volter kahit na 2 taon na lamang yung kurso nito at sa mas mura ng eskwelahan nag-aaral.
Nagdadialysis na rin kasi yung asawa ko ng panahon na yon. Nang magbakasyon si Stella sa Pilipinas at nakita ang kalagayan namin, lumambot muli ang puso niya. Siya pa yung nag-offer sa amin na pag-aaralin niya si Voltaire sa ikalawang pagkakataon. Kahit nahihiya ay pumayag na rin kami ng asawa ko dahil talagang hirap na rin naman kami noon pagdating sa pera. Pero sabi ni Stella, yun na rin ang huling pagkakataon na ibibigay niya sa anak ko. Tumatanaw din kasi siya ng utang na loob sa amin, Papa Dudut. OFW noon sa Saudi ang asawa kong si Ariel at eto ang tumulong kay Stella para makapag-abroad. Nang mga panahon na OFW pa si Ariel ay kami pa ang medyo nakakaluwag-luwag sa aming mga kamag-anak at malaki din ang naitulong namin sa kanila. Ngunit mula nang magkasakit si Ariel at tila bumaligtad na nga ang mundo at kami naman yung madalas na nangangailangan noon ng tulong mula sa mga kamag-anak namin. Matutuwa na sana kami ng panahon na yon dahil nakikita naman namin na seryoso na sa pag-aaral yung anak namin. Pero ilang buwan bago makatapos si Voltaire sa panibagong kurso niya ay kinausap naman niya kami, Papa Dudut. Voltaire, tigilan mo muna yung pagko-computer mo. Samahan mo na akong kumain dito. Yung papa mo, pinauna ko na kanina. Sandali lang po, Ma. Ay naku, bilisan mo na dyan. Masamang pinaghihintay ang grasya. Oho, eto na nga po, oh. Tatayo na. Sarap ng ulam natin, Ma. Binagoongan, paborito ko. Yan ang niluto ko kasi alam kong yan ang paborito mo. Siya nga pala anak, napapansin ko. Parang hindi ka na naman yata pumapasok ah. Paano naman po? Ang dami ko nang hahabulin dahil dun sa pag-absent ko nung nagkasakit ako. Hindi na ako makasunod sa mga ginagawa ng mga kaklase ko. Siyempre nakakahiya naman yun. Magmumukha akong ewan dun. Ganun talaga, kailangan mong bumawi. Pwede ka namang humingi ng tulong sa mga kaklase mo eh. Pag hindi ka pumasok, edi mas lalo kang hindi makakahabol. Ma, nahihirapan na po talaga ako. Parang ayaw ko na nga eh. Natural lang na mahirapan ka. May pag-aaral bang madali? Wala namang estudyanteng nakapagtapos ng hindi dumadaan sa paghihirap eh. Kailangan mo maging matyaga. Pero pinag-iisipan ko na nga pong di na ituloy yun. Ano? Ano yung hindi mo itutuloy? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Yung pag-aaral ko po. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi mo na naman itutuloy? Pambihira naman, anak naman. Pangatlong eskwelahan mo na yon. Yun na nga, Ma eh. Pangatlong eskwelahan ko na. Pero hindi ko pa rin gusto yung ginagawa ko. Baka hindi talaga para sa akin yun. Anak, pag-isipan mo naman muna ng mabuti yung desisyon mo na yan. Mahirap yung hindi makapagtapos ng pag-aaral. Ma, ang dami naman po dyan na di nakapagtapos. Pero naging maayos naman yung buhay. Diretso trabaho na tapos kumikita na agad. Parang yun na rin ang gusto kong gawin. Naiinip na ako rito. Pwede ba? Ilang buwan na lang nga graduate ka na sa bago mong kurso. Hindi mo pa tatapusin? Ma, marami na rin akong bagsak. Ay naku, ewan ko sa'yo. Pangalawang pagkakataon na yung ibinigay sa'yo ng tita Estela mo, pero hindi ka pa rin nagtino. Naulit lang yung nangyari noon. Abay, mahiya ka naman sa kanya. O kung hindi ka nahihiya, abay bigyan mo naman kami ng kahihiya ng papa mo. Yun na nga, Ma eh. Nahihiya na nga ako kay tita Estela. Pero isipin nyo, mas nakakahiya kung itutuloy ko pa rin yung pag-aaral ko kahit puro bagsak na grades ko. Baka kung ano pang masabi niya sa akin o sa inyo. Ewan ko kung saan mo nakukuha yung mga baluktot mong katwiran. Palibasa hindi ikaw ang humaharap sa tita mo sa tuwing may ginagawa kang kalokohan eh. Kahit naman po mag-usap kami nun, mauuwi lang sa walang kamatayang sermon. Natural! Alangan namang purihin ka yan dyan sa katamaran mo. Hindi mo ba nakikita? Wala nang trabaho ang papa mo. Kailan mo pa kami maiisip tulungan, ha? Yun na nga ho gagawin ko eh. Magtatrabaho na nga ho ako para makatulong na agad dito sa bahay. Huwag mo akong pinagtataasan ng boses! Sige nga! Anong trabaho ang a-applyan mo? High school lang naman na natapos mo! Marami! Pwede akong makisosyo dun sa mga tropa kong may cellphone repair shop. Cellphone repair shop? Magse-cellphone repair shop ka lang?
Anak naman! Hindi mo man lang ba naisip yung 7 taon mong ginugol sa pag-aaral na ginastusan namin? Pwede ka na maging abogado o doktor kung nagseryoso ka lang. Sa laki ng ginastos at sa tagal mong nag-aaral, ang dami mong sinayang. Ang OA nyo naman, ma. Kung makapagkwenta kayo, mga simpleng kurso lang naman yung kinuha ko. Di rin naman ganun kalaki yung nagastos. Hindi yun ang pinupunto ko. Isipin mo nga, napakarami estudyante dyan na gusto makapagtapos ng pag-aaral pero hindi nila magawa. Bakit? Dahil wala silang pera. Kung hindi pa sila magiging scholar, hindi sila mabibigyan ng pagkakataon na makatungtong ng kolehiyo. Samantalang ikaw, ibinigay na namin ang lahat-lahat pero pinaliwala mo lang. Hindi naman ako yung mga taong yun eh. Kung gusto nilang mag-aral, di sila nang masipag at sila nang magaling. Basta ako, ayoko. Kayo lang naman yung pilit ng pilit sa akin na magka-diploma eh. Hoy! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Huwag kang bastos! Papa Dudut, kagaya noong una ay mas nilawakan pa namin ng asawa ko ang pangunawa para kay Volter. Pinabayaan namin siya na hindi natapusin ang pag-aaral niya. Nagtiwala na lamang kami at nanalig na mapunta siya sa tamang trabahong magdadala sa kanya noon sa mas tamang landas. Hindi ko rin kaagad nasabi sa kapatid kong si Stella na desidido nang huminto sa pag-aaral ang anak ko. At noong magkaroon ako ng pagkakataong sabihin sa kanya ang tungkol sa bagay na yon, sa halip na magalit ay napabuntong hininga na lamang siya. Sa puntong yon, parang mas gusto ko pa na magalit na lamang siya sa mga nangyari. Doon ko kasi napagtanto na matagal na pala niyang sinukuan ang anak ko kaya gano'n na lamang niya kabilis tinanggap ang mga nangyari. Dahil doon ay mas lalo ako nakaramdam ng hiya sa lahat ng naitulong niya kay Volter na wala namang magandang kinahinatnan. Nang maikwento ko sa mag-ama ko yung tungkol sa naging reaksyon ni Stella kahit papaano ay tinablan din ng hiya itong si Volter. Gaya ng sinabi niya noong magkausap kami ay itinuloy niya ang planong makisosyo sa kaibigan niyang may-ari ng cellphone repair shop. Nakita ko naman noon na mukhang seryoso na siya sa ginagawa niya. Nakapag-abot na rin siya ng pera para sa mga gastusin sa bahay. Akala namin ni Ariel ay magtutuloy-tuloy na yon, Papa Dudut, pero matapos lang ang kulang-kulang 3 buwan ay nawalan na naman ng gana si Volter sa ginagawa niya. At naging madalas ang pagtambay niya sa bahay namin. At nang tumagal-tagal pa nga ay tuluyan na rin niyang itinigil ang pagtatrabaho sa shop na yon. Katwiran naman niya, nagkagalit-galit daw kasi sila ng mga kaibigan niya na kasama niya sa negosyo. Sinubukan din ni Volter na mag-apply sa call center at natanggap naman siya roon pero hindi pa raw siya pwedeng bigyan ng kontrata hanggat hindi niya naipapasa ang 1 buwan na training. Kinabahan ako na baka pati yun ay ibagsak pa ng anak ko, Papa Dudut. Lalo na't alam kong mailap nga siya pagdating sa pag-aaral. Sa awa ng Diyos ay nairaos naman niya ang 1 buwan na training. Pero nang magsimula na siya sa trabaho bilang call center agent ay wala pang 1 buwan ay nag-resign na naman siya. Hindi daw niya kaya ang ganong klase ng trabaho. Boring na nga raw, kailangan pa niyang baliktarin ng umaga at ang gabi. Kahit na magkano pa raw ang ibayad sa kanya ay hindi na siya babalik sa ganong klase ng trabaho. Sa puntong yun ay talagang kinakabahan na ako sa magiging kinabukasan ni Volter at ng pamilya namin. Sumabay din kasi noon ang paglala ng sakit ni Ariel. Inaasahan ko na nga sana na makakatulong na si Volter at ang trabaho niya sa mga bayarin namin sa ospital. Pero nauwi na naman yon sa wala lang, Papa Dudut. Mabuti na lamang at hindi kami pinabayaan ng mga kapatid ko ng panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. 2 linggo matapos ma-confine sa ospital si Ariel,
ay pumanaw na rin po ito. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa mga nangyaring yon, Papa Dudut. At sa puntong yon, kahit na naroon ang anak kong si Volter, ay pakiramdam ko ay mag-isa na lamang ako sa buhay. Sa nakikita ko noon ay malaki rin ang naging epekto ng pagkawala ni Ariel sa anak ko, Papa Dudut. Mas malapit naman kasi talaga ang loob niya sa papa niya. Lalo na't sa aming dalawa ay si Ariel ang palaging kumakampi at nagtatanggol sa kanya. Kahit na minsan ay wala na nga ito sa lugar. Sa tingin ko kasi sa ganung paraan na lamang noon bumawi si Ariel kay Volter dahil sa matagal nitong pagtatrabaho sa abroad. 4 years old pa lamang kasi yung anak namin nang lumipad si Ariel patungo sa Saudi. At simula noon, once a year na lamang itong nakakapagbakasyon dito sa Pilipinas. Doon lang din silang mag-ama nagkakasama. Kaya naman bata pa lamang si Volter ay naibibigay na ang mga luho niya. Para hindi sumama ang loob ay ibinibigay na lamang ng asawa ko ang lahat ng gusto niya. Sa katunayan, Papa Dudut ay napag-aral pa nga namin siya sa isang private school mula elementary hanggang high school. Dahil lumaki si Volter na sabik sa atensyon ng isang ama, isa yon sa mga nakikita kong dahilan noon kung bakit lumaki siyang matigas ang ulo. Kahit naman kasi kasama niya ako ay iba pa rin yung pakiramdam na may amang laging gumagabay sa kanya. Noon pa man ay tamad na siyang mag-aral at sa katunayan, 5 taon bago siya nakatapos ng high school. Puro kasi paglalaro ng computer games at panonood ng TV ang inaatupag niya. Sa pagtanda niya sa halip na tumino ay mas lalo pa siyang lumala. Dahil sa pagkawala ng asawa ko ay naawa naman sa aming mag-ina ang kapatid nitong si Gary, isa ring OFW. Umuwi ito sa Pilipinas noong libing ni Ariel. Alam nito na naubos lahat ng savings namin para sa pagpapagamot ng asawa ko. Kahit yung maliit naming tindahan ay nagsarado na rin sa kawalan ng puhunan. Kaya nagipit na rin kami ng panahon na yon, Papa Dudut. Ate Priming, kamusta naman kayo ni Volter? Eto, medyo okay na. Pero yung anak ko, ganun pa rin eh. Madalas pa rin nagkukulong sa kwarto. Talagang dinibdib niya yung pagkawala ng papa niya. Paano na kayo ngayon yan, ate? Sarado na rin pala yung tindahan nyo. Mapagkukunan pa ba kayo ng panggastos nyo? Naku, yun na nga. Wala eh. Siguro mangungutang na lang muna ako sa kapatid ko. Wala pa bang trabaho si Volter? Hay naku, Gary. Isa nga rin sa pinoproblema ko yung batang yan eh. Hindi tumatagal sa trabaho. Magaling lang talaga sa simula. Pero kapag nagsawa na, iiwanan na rin niya. Tapos hirap din siya makakuha ng matinong trabaho ngayon. Hindi kasi nagtapos ng pag-aaral. Ganun ba? Baka mas mainam kung magnegosyo na lang kayo, ate. Naku, wala namang kaming pagkukunan ng puhunan sa negosyo. Sige ganito, ate. Meron pa naman ako na itatabing pera. Bibigyan na lang kita ng pampuhunan para mabuksan mo ulit yung tindahan mo. Teka, totoo ba yan? Ay naku, maraming salamat. Hindi ko yan tatanggihan. Huwag ka mag-alala. Kapag nakabawi na kami, ibabalik ko sa'yo yung puhunan. Naku, wag na ate. Huwag mo nang isipin yun. Sa'yo na yun. Tulong ko na yun sa inyo. Naku, maraming salamat talaga ha. Hulog ka ng langit. Ang laking tulong nun sa amin kung alam mo lang. Yung pamangkin ko ba, ate? Ano ba hilig nun? Naku, puro computer games na naman ang inaatupag nun. Solo nga na kasi kaya siguro hindi pa nakakaisip na tumulong. O sige, ganito gawin natin. Plano ko kasi magkaroon ng maliit na computer shop. Siguro hanap na lang kayo ng pwesto na malapit dito sa inyo. Tapos si Volter na lang magiging kasosyo ko. Ako yung magbibigay ng puhunan. Tapos siya na magmamanage. Hatiin na lang kami sa kikitain ko sakali para may pagkaabalahan din siya. Naku, sobra-sobra na yung itutulong mo sa amin. Sigurado ka na ba dyan? Sigurado na ako, ate.
Basta kahit anong makakatulong sa inyo. Maraming salamat ha. Huwag mo nang isipin yun ate. Nung nabubuhay pa si kuya, may panahon din naman na siya yung sumusuporta sa akin at sa mga magulang namin. Alam mo ba, ipinagpasa Diyos ko na lang talaga ang lahat nung mawala ang kuya mo. Hindi ko na kasi alam kung paano na kami ng anak ko ngayon na kami na lang ang naiwan dito. Pero salamat sa Panginoon, dinala ka niya sa amin. Hindi biro yung inalok mo na tulong sa amin. Walang ano man yun ate. Sino-sino pa ba magtutulungan kundi tayo rin naman? Sana lumago yung magiging negosyo nyo para wala na kayong aalalahanin pa. Sisikapin namin yan para naman hindi masayang yung tulong na ibibigay mo sa aming mag-ina. Alam mo ate, sa totoo lang, kung papatok yung pinaplano kong computer shop, kahit hindi na magtrabaho yung pamangkin ko, mabubuhay na kayo ron. Balita ko kasi, malakas yun sa mga estudyante. Sakto naman na maganda yung location nyo rito. Kung dito rin kayo sa malapit makakahanap ng pwesto. Yun eh. Maganda sana kung magseseryoso na nga yung anak ko. Pabago-bago kasi ang isip nun eh. Ay, pero huwag ka mag-alala. Nandito naman ako para tulungan siya. At gaya ng napag-usapan natin eh, itatabi ko yung parte mo sa kikitain ng computer shop. Salamat ate. Pero saka na natin isipin yung parte ko kapag maayos na lahat. O siya, sige. Gusto mo ba munang magkape? Pasensya ka na ha. Napasarap ka agad yung kwentuhan natin eh. Nakalimutan ko tuloy na alukin ka ng maiinom. Naku, huwag ka na mag-abala ate. Paalis na rin naman ako. Sinusulit ko kasi yung bakasyon ko rito, kaya marami ako nakaplanong puntahan. Paano ate? Mauna na ako. Pakisabi na lang sa pamangkin ko yung napag-usapan natin. Oo, ako nang bahala. Sasabihin ko kagad sa kanya mamaya. Mag-ingat ka sa pupuntahan mo ha. Salamat ulit. Papadudot nakahanap kami ng maliit na pwesto na malapit lang sa bahay namin. Nirentahan namin yon para gawing computer shop na siyang imamanage ng anak kong si Walter. Inasikaso ko na rin noon yung maliit kong tindahan. Pero dahil hindi pa ako noon kumpiyansa sa anak ko ay inaalalayan ko muna siya noong magbukas ang computer shop niya. Nagsimula siya sa 3 computer units. Araw-araw akong sumasaglit doon para masilip kung maayos ang lahat. Nakakahiya rin kasi kay Gary kapag nabigo namin ito sa magandang negosyo na naisip niya para sa aming mag-ina. Sa katagalan, yung 3 computer ay nadagdagan pa ng 2. Yung tindahan ko naman ay unti-unti ko na ring napalaki kahit ako lamang ang mag-isang nag-aasikaso nito. Sa loob ng halos 1 taon ay naging maganda ang takbo ng munti naming negosyo. Yung tindahan ko at yung computer shop naman ng anak ko at natuwa naman si Gary dahil maganda ang kinahinatnan ng pagtulong niya sa amin. Ngunit sa kasabaang palad ay nagkasakit yung isa sa mga anak ng kapatid kong si Stella. At dahil walang ibang mapakisuyuan ay nakiusap siya sa akin na bantayan muna ang anak niya. Hindi naman ako tumanggi dahil noong kami ang nangangailangan ng tulong niya ay hindi niya kami tinalikuran. Naunawaan ko rin naman siya dahil hindi siya basta-basta makakauwi mula sa trabaho niya sa abroad. 3 linggo akong namalagi sa probinsya namin kung saan ay nakatira ang pamilya ni Stella para bantayan ang pamangkin ko. Pansamantala ko munang sinarado ang tindahan at sa puntong yon ay naging kampante na rin naman ako nakakayanin ni Voltaire ang pagbabantay sa computer shop kahit na wala ako doon. Pero pag uwi ko ay hindi ko inaasahan ang isang malaking problemang sumalubong sa akin noong bumisita ako sa computer shop. Pinasok ng mga magnanakaw ang computer shop at nilimas lahat ng mga laman nito. Sa nangyaring yon ay hindi ko na napigilan ng galit ko nang malaman ang tunay na dahilan kung bakit kami ninakawan. Sus Mario, Joseph Volter! Ano nangyari dito? Ayun na nga. Pinasok ng mga magnanakaw. Anong sabi ng mga pulis na nagpunta kanina? Natukoy na ba kung sino yung gumawa? Wala pa nga po, ma. Yung CCTV! Ano, tinignan nyo ba? Wala po eh. Hindi nakunan yung nangyari. Paano hindi
Ano kasi, hindi ko napansin na di na rin pala gumagana yun, ma. Pambihira ka naman, oh! Para saan pa yung CCTV natin kung wala rin naman palang silbi? Wala naman hong may gusto na mangyari to, ma. Sa tono ng pananalita nyo, parang ako pa yung sinisisi nyo. Abay, natural! Ikaw ang nandito eh! Sa'yo ko ipinagkatiwala yung computer shop habang wala ako! O paano na to ngayon? Wala tayo kaalam-alam kung sino yung pwedeng gumawa nun sa atin! Ma, hayaan mo na. Wala naman na tayong magagawa. Hindi na mababalik yung ninakaw sa atin. Teka nga! Paano pala nakapasok dito yung mga magnanakaw? Hindi man sira itong padlock Hoy, umaming ka nga. Ano ba talaga ang nangyari, ha? Hindi ko nalock yung accordion. Ano? Paano hindi mo nailak? Bago ka umalis dito, yun ang unang-una mong sisiguraduhin. Umaming ka nga. Ano yung totoong nangyari, ha? Ano kasi, May? Nag-inuman kami ng mga tropa ko dito. Pambihira nag-inuman kayo dito? Dito mismo sa loob ng computer shop? Walter naman, nag-iisip ka ba? Kasi nga ayaw kong iwan tong computer shop. Kaya imbis na umalis kami, dito na lang kami nag-inuman. Dito pa talaga kayo naglasing? Napakagaling mo naman, oh! Paano ka magkakaroon ng customer kung pati dito ay dinadala mo yung bisyo mo? Ano ka ba naman? Napaka-irresponsable mo! Saglit lang naman po sana yun, ma. Pero wala Naparami kami ng inom. O tapos, kasalanan ko ba na naparami yung inom ninyo? Lintik na alak yan! Alam mo, mas matatanggap ko pa sana kung napasok lang tayo ng magnanakaw. Kaso, nanakawan tayo dahil dyan sa kapabayaan mo. Baka nga mga kasama mo rin yung mga nagnakaw dito Pinaimbestigahan mo na ba yung mga kaibigan mo? Ma, grabe naman ho kayo makapag-isip sa mga kaibigan ko. Hindi nila gagawin sa akin yun. Ano ba kayo? Tiwalang-tiwala ka dun sa mga kaibigan mo? Saan ka ba nila dinadala? Hindi ba sa bisyo? Pinagbawalan ko na sila na tumambay dito dahil hindi naman sila nagsisipagbayad. Malamang nung wala ako, libre silang nakakagamit ng computer dito. Nakinabang na nga, ganito pa yung gagawin sa atin. Man naman! Sinabi ko na nga ho, di ba? Walang kinalaman doon yung mga kaibigan ko. Sa tono ng pananalita nyo, para nyo na rin sinabi na sila yung nagnakaw dito Hirap kasi sa inyo, ang bilis nyo mahusga ng tao. Hay nako! Kahit na ano pang sabihin mo, paiimbestigahan ko pa rin silang lahat. Malay ko ba kung sinadya lang ng mga yun na lasingin ka para makapagnakaw dito? Hindi nga nila magagawa sa akin yun, ma! Ewan ko sa'yo! Kung hindi ka ang magpapaimbestiga, pwes ako na ang gagawa! Lahat sila, suspect dito! Nakakainis ka naman, ma Ipapahiya mo lang ako sa gagawin mo. Isipin nyo rin naman ho sana yung magiging kahihiyan ko. Nahihiya ka? Ha? Sana noon mo pa naramdaman yan para hindi ka nagkalakas ng loob na mag-inom dito sa computer shop. Sige nga, paano na yung babayaran natin dito sa mga nasira? Nagre-renta lang tayo dito. May bill pa ng kuryente at internet. Buti sana kung may naitabi ka Ewan ko sa inyo. Imbes na matuwa kayo na walang masamang nangyari sa akin, puro paninisi pa yung maririnig ko sa inyo. Papadudot ng magkaroon ng investigasyon sa nakawan ay nalaman ko ang totoong nangyari. Nag-inuman talaga sina Voltaire sa loob ng computer shop at sa sobrang kalasingan ng anak ko ay doon na rin siya nakatulog. Hindi na siya nakauwi pa noong gabing yon habang yung mga kaibigan niya ay nakauwi na. Sinubukan daw kasi ng mga ito na gisingin siya pero sadyang mahimbing ang tulog niya. Dala ng sobrang kalasingan. Kaya iniwan na lamang siya ng mga ito at yung shop ay nanatiling nakabukas ng mga oras na yon. Noong mag-isa na lamang siya at mahimbing pa ang pagtulog ay saka naman naganap ang nakawan. Ang malala pa roon ay umamin din si Voltaire na sinadya niyang basagin yung salamin ng shop para pagtakpan ang kalokohan niya at kapalpakan niya ng gabing yon. Wala na ring nangyari na investigasyon, papadudot, at hindi na rin kasi natukoy kung sino yung mga magnanakaw. Kahit na malakas ang kutob ko noon na may kinalaman talaga doon ng mga kaibigan ng anak ko. Ang masama pa dahil ako ang nagpumilit na magkaroon ng investigasyon, mas lalo pang nagalit si Voltaire sa akin.
Aaminin ko na nag-guilty rin ako noon sa ginawa kong pagpapahiya sa sarili kong anak. Kaya humingi na rin naman agad ako ng tawad sa kanya. Masyado akong nadala sa emosyon ko ng oras na yon dahil na rin sa mahabang panahon na kinimkim ko yung sama ng loob ko sa katamaran at sa kabastusan niya. Kaya naman hindi ko na rin naiwasan noon na makapagbitaw ng masasakit na salita sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tuluyan na nga naming sinarado ang computer shop, Papa Dudut. Bukod kasi sa malas na dulot ng naganap na nakawan ay wala na rin kaming naitatagong pera para bumili ng mga bagong computers. Mabuti na lamang at mabait na tao si Gary. Sa halip na magalit ay pinagkibit balikat na lamang niya yon. Hindi na rin namin sinabi ang totoong nangyari. Ang tanging alam niya lamang noon ay nalooban ng computer shop. Kahit na mali yun ay pinili ko pa rin na itago ang kapalpakan at kapabayaan ni Volter. Baka kasi mas lalo lang lumayo ang loob niya sa akin ng panahon na yon. Muli akong inalok ni Gary na magtayo ng negosyo at sinabi niya karamihan naman daw ng entrega namin sa kanya noon ay malakas pa yung computer shop ay naipon niya. Sabi niya ay pwede naman daw niyang ibigay yon sa amin para maging panibagong kapital. Pero tinanggihan ko na yon, Papa Dudut. Hindi kasi kaya ng konsensya ko na tanggapin pa rin ang tulong na yon matapos kong ilihim ang tungkol sa totoong nangyari para pagtakpan ng kaisa-isa kong anak. Sinabi ko na lamang noon na sapat na rin naman ang kinikita ko sa tindahan at yun na lang muna ang pagtutuunan namin ng pansin. Pero lingid sa kalaman ko, Papa Dudut, na nagkausap pala sina Volter at Gary nung muli itong nagbakasyon dito sa Pilipinas. Sa kumustahan at pag-uusap nilang yon ay doon na nagbahagi ng saloobin ng anak ko. Likas na mabait si Gary kaya hindi na ako nagtaka na mabilis siyang nakagaanan ng loob ni Volter. Halos pareho lang kasi sila ng yumao kong asawa. At noong nalaman ni Gary na wala pa ring matinong trabaho at adik pa rin sa games ang anak ko ay naisipan niya na baka may problema lang itong dinadala kaya walang motivation at direksyon sa buhay niya. Volter, pumasok na ako ha. Ah, Tito Gary, kayo pala. Tuloy po. Nakakaistorbo ba ako? Hindi naman po. Tapos na rin naman ako maglaro. Ano po palang atin, Tito? Ang sabi kasi ng mama mo, masama raw yung pakiramdam mo. Kaya pinuntahan na kita dito sa kwarto mo. Opo. Medyo masama nga po pakiramdam ko. Dinaan ko na lang sa paglalaro para di ko masyadong maramdaman. Pinuntahan na rin kita kasi baka hindi na ako makadalaw dito bago ako umalis. Flight ko na kasi sa isang araw. Ganun po ba? Sana sa sunod na uwi nyo, puntahan nyo ulit ako. Salamat nga po pala Tito Gary dun sa mga pasalubong nyo ha. Wala yun. Oh, malapit na rin pala birthday mo no? Mag-iilang taon ka na nga. Tito naman walang tanungan ng edad. Bakit ka naman mahihiya sa edad mo? Alam mo naman po Tito na masyadong issue dito sa amin yung edad ko. Kasi nga, wala pa rin akong matinong trabaho hanggang ngayon. Huwag ka mag-alala. Ako lang to. Hindi naman kita uhusgahan. Magte-30 na po ako Tito. 30? Naku, ang tanda mo na pala. Baka naman may gusto ko na ipakilala sa amin na girlfriend mo. Naku, wala pa ho. Wala pa sa isip ko yung pakikipagrelasyon. Ano nga bang balak mo? Saan po? Sa future mo. Sa buhay mo. Ganun. Sakto lang naman po. Kung saan ako dalhin ng hangin, di doon ako. Wala ka bang gusto para sa sarili mo? Yung pangarap mo? Wala po Wala rin naman po akong gustong gawin. Maliban lang sa paglalaro ng games. Parang ganun na nga po. Pero parang ayoko namang maniwala na wala kang pangarap at gusto sa buhay. Nung bata ka, anong pangarap mo? Maging piloto po. Oh, bakit hindi mo ipagpatuloy yun? Hindi naman po ako matalino. Palagi nga akong bagsak sa klase
Isa pa, mahirap po kasi. Baka unang lipad ko pa lang, mag-crash na agad yung eroplano. Bakit naman pakiramdam mo palpa ka kaagad kahit hindi mo pa naman nasusubukan? Wala rin naman po kasing nagsasabi sa akin na magaling ako. Nakaya ko. Lahat sila. Kahit nung bata pa ako, tingin nila sa akin. Batang pasaway. Walang silbi. Batugan. Lalo na si mama. Alam mo, sigurado ko na hindi ganyan yung tingin sa'yo ng mama mo. Proud yun sa'yo. Hindi niya lang siguro masabi dahil ang dami niyo ring naging problema. Ang tanda ko na rin po, Tito Gary eh. Parang huli na lahat para sa akin. Walter, huwag mo sabihin yan. Kalokohan lang yang huli na ang lahat na yan. Huwag kang makisabay sa ibang tao dahil may kanya-kanya naman tayong takbo sa buhay. Kahit kasi subukan ko mag-isip ng mga positibong bagay, lagi pa rin nangingibabaw yung mga pagkakamali ko na paulit-ulit nilang pinamumukha sa akin. Yung parang buong buhay ko na lang. Wala akong ginawang tama. Ay, ganito kasi yun. Hindi lahat ng tao pinagkakaloob ng langit, mga tao na makakasama natin para pasayahin tayo. May mga tao ring ipinagkaloob para patatagin ang kalooban natin. Masasaktan talaga tayo kasi yun yung dahilan nun Pero kahit ano pa yung pagdaanan natin, kahit ilang masasakit na salita pa yung marinig natin, hindi na tayo matatalo nun. Yun kasi yung magpapatibay dyan sa puso mo. Salamat po, Tito. Pakiramdam ko tuloy. Parang nandito pa rin si Papa dahil sa inyo. Tignan mo nga, lumabas na rin yung kadramahan mo. Biro lang, basta huwag mong isipin na napag-iwanan ka na. Pwede ka pa rin naman mag-aral kung gugustuhin mo lang. Tandaan mo, hindi karera yung pagkamit ng diploma. Mahal ka namin. Kung namimiss mo si kuya, tawagan mo lang ako. Yung totoo, Tito, ako ba talaga yung madrama? O ikaw? Matapos pala ang pag-uusap nilang yon ay nagkaroon sila ng isang kasunduan. Nangako si Gary na bibigyan nito si Walter ng perang pambili ng second hand na kotse para gawing pamasad ng taxi. Pero dahil hindi pa marunong magmaneho si Walter ay kinailangan muna niyang maipasa ang driving lessons at makakuha ng lisensya bago makuha yung pera. Lahat ng yon ay itinago sa akin ni Walter, Papa Dudut. Natuwa ako nung nakita ko na nag-aaral na siya ang mag-drive dahil akala ko ay sa wakas ay nagkaroon na rin siya ng pagkukusa at motivation na magkaroon ng direksyon sa buhay. Pero matapos ang driving lessons niya ay bumalik na naman siya sa pagiging tambay at sa madalas na pagbababad sa cellphone niya. Hanggang sa napansin ko na bago na rin ang cellphone na gamit niya. At dahil wala naman ako masyadong alam pagdating sa mga gadgets, huli na nang malaman ko na nasa 40,000 pala ang halaga noon. Nalaman ko lang ang lahat nang minsang tumawag si Gary at nabanggit niya yung tungkol sa naging kasunduan nila ng anak ko, Papa Dudut. Walter, ibaba mo yung cellphone mo na yan. May pag-uusapan tayo. Ibaba mo o babasagin ko yan sa mukha mo. Sandali lang kasi. Ibaba mo na yan! Ipapakain ko yan sa'yo eh. Teka, matatalo ko. Ayaw mo? Pwes ako na magbababa niyan para sa'yo. Akin ang cellphone mo na yan. Akin na! Ano ba, Ma? Tumawag sa akin ang Tito Gary mo. Kinukumusta ka? Nag-aalala dahil naibangga mo raw yung pinapasada mong taxi. Ano ba yung taxi na sinasabi niya, ha? Wala yun. Ano kasi, sumideline ako dun sa kakilala ko. Namamasada ako ng taxi pero ayun nga, naibangga ako. Sinungaling? Huling-huli ka na, magsisinungaling ka pa. Hindi ho ako nagsisinungaling. Hindi nagsisinungaling, ha? Sige, tawagan natin yung Tito Gary mo para magkaalaman na. Teka, wag! Umamin ka sa akin. Saan mo dinala yung pera na ibinigay sa'yo ng tito mo? Alam ko na hindi mo ibinili ng kotse yung perang ibinigay sa'yo. Anong pera ho ba yung sinasabi nyo? Ako na naman napag-initan nyo. Huwag mo nga akong gawin tanga. Sagutin mo yung tanong ko. Oh, itong cellphone mo. Bago ito Ano, dito mo ba ginamit? Magsabi ka ng totoo kung hindi babasagin ko ito. Wag! Man naman eh.
yan? Bala ko naman talagang bumili ng sasakyan. Pero nagkakanvas ako ng mura. May hinihintay ako dun sa kakilala ko. Kaso natagalan naman. Hiniram ko na muna yung pera. Pinambili ko ng mga kailangan ko. Kailangan? Ano pa bang kailangan mo? May nakakain ka pa at may bahay na inuuwian. Wala ka namang nayambag pa dito sa bahay ah. Nasira na nga kasi yung cellphone ko. Ayoko naman hong bumili ng mumurahin lang. Sayang na lang ang pera. Ah, ganon. Kaya itong 40 mil na cellphone mo, ito yung binili mo. Paano niyo ho nalaman? Abay, magtataka ka pa. Tahimik lang kitang inoobserbahan. At maraming paraan para malaman ko kung magkano yung ganitong cellphone. Hindi ka na nahiya? At talagang gumawa ka pa ng magarbong kwento para lang maitago yung kabulastugan mo sa Tito Gary mo. Makonsensya ka naman. Napakabait ang Tito Gary mo, Volter. Pati ba naman siya yung niloloko mo? Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko naman gusto yung inialok niya sa akin. Napasubo na lang ako kasi nahiya nga ako natanggihan siya. Alam mo, hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko sa'yo. Magte-30 ka na pero wala pa rin patutunguhan yung buhay mo. Mabuti nga sana kung batugan ka lang eh. Kaso lalo ka pang lumalala. Ngayon nanloloko ka na. At sa mismong mga kamag-anak mo pa ang ginagawa mo panloloko. Hindi ko naman sinasadya lahat yun. Imposibleng hindi mo yung sinadya. Matanda ka na, Volter. Alam mo kung ano yung ginagawa mo. Itong cellphone mo na to. Ibebenta ko ito at isosoli ko ang pagbebentahan sa Tito Gary mo. Wag! Manamali! Anong huwag? Hindi ka na natuto. Itong cellphone na ito, yung demonyo sa buhay mo eh. Sige ba, ibenta mo yan. Wala na akong pakialam. Pero wag mong sasabihin kay Tito Gary yung totoo. Huli na! Alam na niya ang lahat. Ano? Bakit mo ginawa yun, Ma? Siya na nga lang yung kakampi ko eh. Kakampi mo? Bakit? Ano bang tingin mo sa akin? Kaaway? Matapos lahat ang paghihirap ko sa'yo, yan pa ngayon ang tingin mo sa akin? Ako pa rin yung masama! Bakit hindi ba? Huwag kayo magsalita na parang napaka-perpekto niyong ina. Marami kayong pagkukulang, Ma. Alam niyo yan sa sarili niyo. Alam ko! Alam kong hindi ako perpektong ina. Pero hanggang kailan ka magkakaganyan? Ginawa ko ng lahat para mapabuti ka, pero ayaw mong tulungan niya sarili mo. Hindi totoo yan. Hindi niyo nga ako maintindihan eh. Alam niyo, buti pa nga yun si Tito. Kahit papaano, naintindihan niya kung anong pinanggagalingan ko. Sana siya na lang yung naging magulang ko. At hindi ikaw! Napakasakit na marinig yon mula sa sarili kong anak, Papa Dudut. Hindi ko akalain na mas matimbang pa ang tingin niya sa tito niya kesa sa akin na sarili niyang ina. Batid ko na meron din naman akong mga pagkukulang sa kanya pero ginawa ko pa rin ang lahat para iparamdam sa kanya na meron pa siyang magulang. Mahirap dahil lumaki si Volter na nakukuha lahat ng gusto niya. At yon yung pinakamalaking pagkakamali ko bilang isang magulang dahil hinayaan ko na mangyari yon sa kanya. Hindi ko napigilan ang sarili ko noon at naglabas din ako ng sama ng loob kay Gary. Ipinagtapat ko sa kanya lahat ng kasinungalingan ng anak ko na pilit ko pang pinagtakpan. Saka ako humingi ng tawad. At matapos kong sabihin ang lahat kay Gary sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang pagkadismaya mula sa kanya. Tulad ng naramdaman ng kapatid kong si Stella nang mag-sawa na rin po ito sa pagtulong sa amin. Pero sa huli ay pinatawad pa rin kami ni Gary at sa halip na magalit, pinayuhan niya na lamang ako na ipa-counseling na si Volter. At gano'n na nga ang ginawa ko, Papa Dudut. Sa ngayon ay dama ko pa rin ang pagmamatigas ni Volter sa mga sessions namin sa mga counselor. Lalo pat pakiramdam niya ay isa na naman yung kahihiyan para sa kanya. Dahil hindi ko na alam kung ano ang pwede kong gawin sa anak ko, ay tinaas ko na lamang ang lahat sa Panginoon. Hiniling ko na sana'y haplusin niya ang puso ni Volter para sa pagbabago nito. Ipinagdasal ko rin na sana'y magkaroon pa ako ng mas malawak na pang-unawa para sa kaisa-isa kong anak. Dahil kahit na anong mangyari,
mananatili pa rin ako bilang isang ina na handang maghintay hanggang sa kaya na niyang tulungan ng sarili niya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Taos puso rin po ako nagpapasalamat sa programa ninyo para sa pagkakataon na maibahagi namin dito ang mga kwento namin. Iba po kasi yung pakiramdam na kwento na mismo namin ang napapakinggan namin dito sa programa ninyo. Mananatili kayong number 1 sa puso naming mga listeners. Muli maraming salamat and God bless. Ang inyong kapuso at kabarangay, Priming. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minsan ay dadalhin tayo ng buhay sa isang lugar na tila wala kang ibang kakampi, kundi ang iyong sarili lamang. Minsan kailangan mo itong gawin hindi para sa iyo kundi para sa mga taong mahal mo. Ikaw kapuso, kaya mo bang magtiis alang-alang sa iyong mga minamahal? Dear Papa Dudut, ang sabi nila kapag nagmahal ka ay handa mong tiisin ng kahit na ano, lalo na kung para sa pamilya mo. Kahit na gaano pa kahirap ang maging sitwasyon ay titiisin mo. Ako nga pala si Rhea, 26 years old, byuda at may isang anak. 1 taon pa lamang ang anak ko nang mamatay sa isang aksidente sa motorsiklo ang tatay niya. Simula noon ay kinakailangan ko na siyang buhayin ng mag-isa. Lahat ata ng pwedeng maging trabaho ay pinasok ko na, magkaroon lamang ng pantustos sa aming mag-ina. Nasubukan ko maglako ng banana Q, kamote Q, hotcakes at maging ng iba't ibang kakanin. Nang mamatay ang aking asawa ay doon ko nakitang kailangan kong maging madiskarte sa buhay. Dahil kung hindi ay nga kaming mag-ina. Kaya naman nang mag-alok ng trabaho ang isang tiyahin ko sa Pampanga ay hindi na ako nagdalawang isip pa, Papa Dudut. Mula Nueva Ecija ay bumiyahe kami mag-ina, pumasok ako sa isang pabrika at tuwing pumapasok ako ay naiiwan ang anak ko sa aking tiyahin. Ayoko rin sana siyang iwan ngunit mas tiyak ang kita ko sa pabrika kesa pagtitinda-tinda. Habang nasa pabrika ako ay nakilala ko naman si June.
Nung una ay tinatawag ko pa siyang kuya dahil nga mas matanda siya sa akin ng 17 taon. Isa na rin siyang byudo at may 3 ng anak. Nang magsimula siyang manligaw ay hindi ko siya pinapansin dahil nga ang tanging nasa isipan ko lang noon ay kung paano ko bubuhayin ang aking anak. Ngunit dahil na rin sa kanyang kakulitan ay halos araw-araw ay hindi niya ako tinatantanan kahit palagi ko siyang sinusungitan. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Mahal, gising na. Bakit? Ang aga pa Pagluluto mo pa ako na agahan. Ha? Nakalimutan mo na bang kasal na tayo? Kaya syempre, sagot mo na ang agahan ko simula ngayon. Grabe. Isang araw pa lang tayong kasal, lumalabas na agad yung tunay mong kulay. Nasaan na yung pagsisilbihan mo ko araw-araw? Di ba ikaw din naman? Sinabi mo rin kaya yun. Nagbago na ba kagad ang isip mo dahil nakuha mo na ang katawan ko? Hoy! Ang kapal na mukha mo ha? Hindi ba dapat ako magsabi niyan? Ikaw naman, mahal. Hindi ka na mabiro. Halika na. Bumangon ka na at baka lumamig pa yung sinangag. Sinangag? Yun pala yung naaamoy ko kanina pa. Akala ko na nanaginip ako Ibig sabihin nakaluto ka na? Oo naman. Dahil unang araw natin bilang mag-asawa, ako muna magluluto ng almusal. Pero bukas ikaw na, ha? So sinasampulan mo lang ako kung paano yung gusto mong luto ng almusal mo, ganun ba? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang din matikman mo ang luto ko na bihirang-bihira akong ginagawa. Talaga? Makabango na nga at nang matikman niyang espesyal na sinangag na yan. Sumunod ka na sa lamesa, ha? Magtitimpla lang ako ng kape. Naku, napaka-sweet naman pala ng asawa ko. Ipagtitimpla pa ako ng kape. Oo na, sige na, susunod na ako. Here's your special coffee, madam, made with love. Wow! Ang bango naman ito. Siyempre naman. Pero sino mas mabango? Yung kape o ako? Siyempre, itong kape. Talaga lang, ha? Kaya pala pa na yung siksik mo sa akin kagabi. Akala ko nga lit ang space ng kama natin kasi grabe ka sumiksik. Para ako mahuhulog. Hindi Hindi yan totoo. Di nga ako masyadong nakatulog kasi ang init. Baka ako ang napuyat dahil may isang mama dyan na panayang kalabet. Bakit? Bawal ba yon? Bagong kasal nga tayo . Siyempre, nasabik ako sa'yo. Okay lang naman yun. Pero hindi lang isang beses Hindi lang 2. Abay, gusto pang tumatlo. Bakit? Hindi ka ba nag-enjoy? Nag-enjoy. Kita mo na. Kunwari pa nagre-reklamo, gusto rin naman. Tama na nga ang ganitong usapan ng aga-aga Sige na, baka lumamig na yung special sinangag ko. In fairness, masarap nga tong sinangag mo Aba, syempre. Punong-puno yata ng pagmamahal yan. Kaya dapat kumain ka ng marami. Naku, sa dami ng pagod ko kagabi, mukhang mauubos ko talaga to. Nga pala, mahal. Mukhang kailangan natin umuwi sa probinsya namin. Bakit? May nangyari ba? May sakit daw kasi si tatay. Ganun ba? Sige, kailan ba tayo aalis? Sa makalawa na siguro. Magpapaalam muna ako sa pabrika kasi baka kailangan natin magstay doon ng mga 1 linggo. Umuwi kami ng Lanao del Sur at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakilala ko ang pamilya ni June. Nang magpakasal kami sa Huwes ay parehong wala ang aming mga pamilya. Una dahil malayo sila at pangalawa ay nagdesisyon kaming gawing sobrang simple lamang ang aming kasal.
Doon ko lang din nakilala ang 3 anak ni June na puro mga lalaki. Aaminin ko, Papa Dudut, na hindi madali ang naging sitwasyon namin. Agad kong naramdaman na hindi patanggap ng mga anak ni June na may bago na siyang asawa. Kahit sa pananatili sa kanilang lugar ay hindi madali dahil hindi ko naintindihan ang salitang ginagamit nila doon. Tagalog at kaunting Ilocano ang alam ko, samantalang ang mga tao roon ay Maranawang gamit. Salita na kahit isa ay hindi ko alam. Mahirap pala magpunta sa lugar na wala kang naiintindihan. Tuwing pinagtitinginan ako ng mga tao doon ay hindi ko naintindihan ang kanilang mga bulungan. Hindi ko tuloy alam kung pinagtatawanan ba nila ako o nasa isip ko lamang yon dahil nga hindi ko sila naiintindihan. At dahil malakas naman ang loob ko ay hindi ko na lamang pinapansin ang mga ito. Kahit nahihirapan ako ay pinilit kong makisama sa mga tao doon. Mahal ko si June at kailangan ko ring matutunan at mahalin ang lugar na kinalakhan niya. Hindi madali pero kinakaya ko naman. Pero kahit gaano ko pa gawin ang pagsusumikap na makisamang mabuti ay hindi rin talaga magiging madali kung ang mismong biyenan mo ang may ayaw sa'yo. Rhea! Rhea! Ma, bakit ho? Ikaw ba nagluto nitong tinola? Ako nga po. Ano ba namang klaseng timpla ito? Ikaw ba tinitikman mo yung mga niluluto mo? Opo ma, bakit po? May problema po ba? Abay, kung hindi ka naman talaga marunong magluto, pwede bang huwag ka na makialam sa kusina? Napakahalat ang sabaw ng tinola na to! Ganun ho ba? Naku, pasensya na po. Reremedyohan ko na lang po. Naku, ay wag na! At baka kung ano pang gawin mo na naman! Pasensya na kayo ma. Pasensya. Alam mo namang high blood ang papa ninyo, tapos papakainin mo pa ng maalat. Abay, gusto mo na yata talaga matuluyan yan ah! Hindi naman ho sa ganun ma. Pasensya na po talaga. Mag-iingat na po ako sa susunod. Eh nung isang araw naman, yung nilaga, walang kalasa-lasa. Saan ka ba natuto magluto? Mukhang hindi ka naman natuto. Pasensya na po talaga kayo. Ano bang plano mo? Magpasikat. Kung hindi mo naman alam yung gagawin mo, ay pwede bang huwag ka na lang makialam? Hindi yung bida-bida ka tapos mali-mali naman. Sorry po talaga ma. Ay, ewan ko ba? Ano bang nakita sa'yo ni June? Bakit ba nagdala pa rito si June na akala mo kung sinong prinsesa? Wala naman yatang alam na gawin. Sa susunod po, papaturo na po ko kay Aling Esther kung paano po yung tamang timpla po ng mga pagkain. Kung ako sa'yo, wag mo nang itanong. Wag ka na lang makialam. Hayaan mo na si Esther sa kusina. Sige po, mama. Huwag ka na magpanggap. Halata namang lumaki kang walang alam sa kusina o sa mga gawaing bahay eh. Yung mga ganyang kutis, kitang-kita namang hindi sanay magtrabaho. Hindi naman po, ma. Marunong din naman po talaga ako sa mga gawaing bahay. Lumaki po kaming walang kasambahay kaya natuto po ako. Pwes, mukhang hindi ka natutong maigi. Pasensya na ho kayo. Mas pagbubutihan ko na lang po sa susunod. Ay nako, paano na lang pag kayong dalawa na lang ni June na magkasama? Baka naman puro anak ko na lang ang gagawa sa bahay ha? Hindi po ganun, ma. Madalas po naghahati kami sa mga gawaing bahay. Lalo po ngayon na kakasimula lang po namin magsama. Inaaral pa lang din po namin kung paano hahatiin ang mga gawain. Pinalaki ko masipag yung anak ko na yan, kaya alam ko marunong talaga yan sa bahay. Siguro naaabuso mo siya dahil masyado siya mabait. Alam ko pong mabait po talaga si June. Kaya ko nga po siya nagustuhan eh. Akala mo rin siguro marami siyang pera, no? Kaya kahit napakalayo ng agwat ng edad ninyo, pinatulan mo pa rin siya. Hindi po ganun, ma. Mahal ko po talaga si June kaya ako siya pinakasalan. Kahit po alam ko may 3 anak na rin siya. Eh pareho lang naman kayo ah. May anak rin naman, di ba? Baka nga kaya mo pinakasalan yung anak ko para may sumalo ng responsibilidad mo sa anak mo. Hindi po totoo yan. Ay nako. Huwag mo akong daanin dyan sa paiyak-iyak mo. Kung hindi mo kaya rito sa pamamahay ko, pwede ka namang umalis. Alam ko pong hindi kayo agad maniniwala pero gusto ko pong malaman nyo na mahal ko po talaga si June.
Ay bahala ka kung anong drama ang gusto mo. Basta ang sinasabi ko lang ha, huwag ka nang makialam sa kusina o sa kahit na ano rito sa bahay kung hindi mo naman alam. Para hindi ka nakakasira. Naiintindihan mo ba yon? Opo, pasensya na po talaga kayo, Ma. Sa buong buhay ko ay iyon ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganon kasakit na salita, Papa Dudut. Hindi ko maipaliwanag ang sakit. Tila ang bawat salitang binibitawan ng aking biyenan ay tumatago sa aking kaluluwa. Napakahirap lunukin at masakit mapagbintangan ng mga bagay na hindi naman totoo. Doble ang sakit dahil buong buhay ko ay alam kong wala akong ibang ginawa kundi ang magsikap at magtrabahong mabuti. At kahit na itanong mo pa sa mga taong nakakakilala sa akin ay alam nila kung gaano ko pinaghihirapan ang lahat ng bagay na meron ako. Ni minsan ay hindi ako namuhay na parang isang prinsesa katulad ng binibintang sa akin ng aking biyenan. Gustong gusto na siyang sagot-sagutin at awayin din. Pero pinipigilan ko ang aking sarili, hindi ako nanlaban o sumagot ng pabalang dahil mataas ang respeto ko kay June. Kahit papaano ay nanay niya pa rin yun. Sa halip ay pumasok na lamang ako sa aming kwarto at umiyak ng umiyak, Papa Dudut. Doon ko nilabas ang lahat ng inis at galit na nararamdaman ko mula sa mga sinabi sa akin ni Mama. Mga bintang na lahat ay hindi totoo. Hindi ko rin alam kung bakit ayaw niya sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba may kaputian ako o baka dahil sa aking pananamit. Desente naman ang mga suot ko, siguro isa niyang hindi niya lamang ako gusto, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Ang isang linggo ay naging isang buwan hanggang sa umabot pa ng ilang buwan. Hanggang sa umabot na kami ng isang taon ni June sa Lanao. Kinailangan na naming magpaalam ng tuluyan sa pabrikang pinapasukan namin sa Pampanga dahil mas kailangan si June ng kanyang papa. Kahit papaano ay may naiintindihan ako sa mga salitang Maranao. Hindi ko pa rin kayang makipagsabayan pero nakakapamalengke na ako ng walang kasama. Medyo pamilyar na rin po ako sa mga lugar at mga tao doon. Meron nang nakakakwentuhan kahit na papaano. Pero iilan lang din. Dahil na rin siguro sa mga naririnig nila sa aking biyanan. Ang mga anak naman ni June ay napapalapit na rin ang loob sa akin kahit na papaano. Ako na ang umaattend sa mga meeting sa kanilang eskwelahan lalo pat madalas ding abala si June sa bukirin ng kanyang ama. Ang aking biyanan naman, mainit pa rin ang dugo sa akin. Kapag may mga bisitang dumarating sa bahay, halos hindi ako ipakilala. Na para bang wala akong silbi. Marami pa rin pagkakataon na pinagdadabugan niya ako at nasasabihan ng masasakit na salita, Papa Dudut. Kumusta ka naman ngayong araw dito sa bahay, mahal? Mabuti naman, mahal. Medyo na-busy sa paglilinis kanina. Sinabi ko naman kasi sa'yo, hindi mo na kailangang magkikilos dito sa bahay. Lalo na't buntis ka na. Hayaan mo na si Aling Esther dito sa mga gawaing bahay. Ayos lang, mahal. Hindi pa naman ganun kalaki ang tiyan ko. 4 na buwan pa lang naman. Kayang-kaya ko pang magkikilos. Pero syempre, mas mabuting nag-iingat tayo, di ba? Maingat naman ako, mahal. Tsaka hindi naman talaga ako maselan magbuntis. Kamusta naman kayo ni Mama? Okay lang naman. Sigurado ka? Wala ka bang gustong sabihin? Wala naman, mahal. Mahal, bakit ganyan ka? Bakit, mahal? Ano bang… Naikwento na sa akin ni Aling Esther ang nangyari. Nasigawan ka na naman daw ni Mama kanina. Si Aling Esther talaga, oh. Mahal naman. Bakit naman hindi ka nagsasabi sa akin ng mga ganito nangyayari? Mahal, okay lang naman ako. Alam mo naman si Mama, nagkakaedad na rin kaya nagiging masungit talaga. Hindi, mahal. Minsan sobra na rin si Mama. Bakit ba hindi mo sinasabi sa akin?
Kaya Aling Esther ko pa nalalaman. Normal naman yun, mahal. Hindi naman talaga ako agad-agad matatanggap ng mama mo. Syempre, baka hindi pa siya nakaka-move on sa namatay mong asawa. Pero sa ayaw at sa gusto niya, ikaw na ang asawa ko ngayon. At dapat mahalin ka rin niya at hindi laging inaaway. Lalo ngayong buntis ka pa naman. Hayaan mo na, mahal. Kaya ko pa namang tiisin eh. Hindi, kakausapin ko si mama. Wag na, mahal. Hindi na kailangan. Hindi, sumusobra na rin siya eh. Kita mo na? Kaya ayoko magsabi sa'yo kasi alam kong ganyan na magiging reaksyon mo. Dahil kung ayaw mo magsalita, ako na lang ang magsasabi para sa'yo. Mahal, hayaan mo na ako. Mas ayoko naman na mag-away pa kayo mag-ina dahil sa akin. Mas hindi naman yun maganda sa pakiramdam ko. Bakit ba ang bait-bait mo? Kahit minsan, lumabang ka rin, mahal. Kung masagot mo man si mama, hindi ako magagalit. Alam ko naman na matagal ka na rin nagtitiis. Kaya nga ako nagtitiis kasi mahal kita. At mataas ang respeto ko sa'yo. Kahit mahirap, nirerespeto ko rin ang nanay mo. Hindi ko alam kung anong nagawa ko para makapangasawa ako ng ganyang kabait. Sana mamana yan ang magiging anak natin. Ikaw talaga? Nambobola ka pa? Mahal, kung gusto mo, bumalik na tayo sa Pampanga. Pero di ba kailangan ka pa rito ni Papa? Kaya ko naman tulungan si Papa kahit nasa Pampanga na tayo eh. Pero alam kong mahihirapan kapag ganun. Hindi. Kahit papano naman medyo naayos ko na mga dapat ayusin dito. Pero 'di ba, mas maganda pa rin kung nandito ka para mas mamomonitor mo kalagayan ni Papa at yung sitwasyon talaga ng bukid. Sabagay. Pero kasi ikaw naman ang nahihirapan. Mahal naman eh. Babalik na naman ba tayo dyan? Alam ko naman na sobrang mabait ka. Pero ang gusto ko rin naman na maging panatag ang kalooban mo. Huwag mo na ako masyadong alalahanin. Okay lang talaga ako, mahal. Masaya na ako nakasama kita rito. O sige, basta ganitong usapan natin ha. Kapag hindi mo na kaya, magsabi ka lang sa akin at aalis kagad tayo rito. Babalik na tayo ng Pampanga. Sige, sabi mo yan ha. Ako talaga magsasabi kung kailan? Oo, basta sabihin mo lang. At mangako kang hindi ka na maglilihim sa akin. Sige na nga, pangako. Napakakulit mo talaga. Siyempre naman, natutunan ko hatayin sa'yo eh. Maging matigas ang ulo. Hanggat maaari talaga ay hindi ako nagsusumbong kay June. Hanggat kaya kong tiisin ay tinitiis ko. Nakita ko na dati nang sitahin ni June ang mama niya dahil sa trato nito sa akin. Ilang araw din silang hindi nag-usap at ayoko nang mangyari muli yon, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi ay lalo lang naiisip ng mama niya na ako ang kontrabida sa kanila. Na kaya sila nag-aaway na mag-ina ay dahil sa akin. Kaya naman pinili ko na lamang na manahimik. Pero kahit na hindi pala ako magsumbong ay madalas ding nagkukwento si Aling Esther kay June. Sa totoo lang, si Aling Esther lang ang parang kakampi ko sa bahay. Lalo na noong buntis ako. Madalas niya akong pinagbabawalan na kumilos pero dahil ayoko namang masabihang tamad ni mama, gumagawa pa rin ako ng mga gawaing bahay basta kaya ko. May pag-aalalaman ay masaya ako sa naging usapan namin ni June. Sobrang naramdaman ko ang pag-aalaga niya at pagmamahal sa akin. Sa amin ang magiging anak niya. Kahit sa unang anak ko pa lamang, pinaramdam na niya na parang siya ang tunay na ama nito. Kaya naman lalo pang tumaas ang respeto ko sa kanya. Lalo ko ring naisip na kakayanin ko pang magtiis hanggat kasama ko si June. Kahit na gustong gusto ko nang umalis, alam ko namang hindi ko mayaalis sa kanya ang mag-alala sa kanyang papa. Lalo dat hindi rin ito masyadong nakakakilos dahil sa stroke. Kaya pansamantala, siya muna ang namamahala sa kanilang mga pananim sa bukid. Kaya naman kahit na patuloy ang masamang trato sa akin ng aking biyanang babae, patuloy din akong gumagawa ng paraan para magustuhan niya. Kumakain na ho pala kayo, ma?
Ay, oo. Pero mukhang nawalan na ako ng gana. Kumusta po yung lasa ng afritada? Oh, ikaw na naman ba ang nagluto nito? Opo, Ma. Bakit may problema ho ba? Eh kaya naman pala hindi na naman maintindihan ng lasa eh. Apritada pala itong ulam na ito. Pasensya na po kayo, Ma. Busy po kasi kanina si Aling Esther kaya tinulungan ko na po siya. Ayun! Nakialam ka na naman. Kaya tingnan mo, palpak na naman itong pagkain. Sino bang gaganahan kumain nito? Pasensya na po talaga, Ma. Baka nakulangan lang po sa alat. Ewan ko sa'yo. Kaalis na nga, nakakawala ka ng gana. Sandali po, Ma. Tapusin niyo na po muna ang pagkain niyo. Ako na lang po ang aalis para makakain po kayo. Ayan! Bait-baitan ka na naman. Kaya lagi na lang iniisip ni June na ako yung masama dito. Napakagaling mo kasi magpanggap. Ma, hindi naman po ako nagpapanggap. Tsaka wala naman po akong sinasabi kay Kung June na... ano pang sinasabi mo dyan, hindi mo na lang ilabas yung tunay mong kulay. Hay! Nasuya na ako. Makaalis na nga. Ma, bakit po napakainit ng dugo niyo sa akin? Ayan, sige. Magdrama ka na naman dyan. Nang malaman na naman ito ni June at sumama na naman ang loob sa akin. Hindi ko lang po maintindihan kung ano po bang nagawa ko sa inyo. Mula po nung dumating ako rito, mainit na ang dugo niyo sa akin. Lahat na lang ng ginagawa ko mali. Ang gusto ko lang naman po maging isang mabuting manugang sa inyo. Gusto mong tanggapin kita? Eh samantalang hindi naman kita kilala. Bigla na lang umuwi si June dito kasama ka. Hindi ko nga alam kung saan ka tinubuan ng tenga. Kaya nga po sinusubukan kong magpakilala at kilalanin po kayo pero ayaw niyo naman po akong bigyan ng pagkakataon. Kung nauto mo yung anak ko, pues ako hindi mo mauuto. Hindi ako naniniwalang mahal mo yung anak ko, kaya mo siya pinakasalan. Ang layo ng agwat ng edad ninyo. Sigurado akong marami ka nakilala na mas bata o siguro kay edad mo. Pero bakit si June, ha? Bakit nga ba? Kailan niyo ho ba paniniwalaan na nagmamahalan talaga kami? Alam ko ang hilat siya ng bituka ng mga babaeng katulad mo. Hindi mo mahal ang anak ko. Mahal mo lang kung ano man yung mga pwede mong makuha sa kanya. Sinigurado mo pa na magkakaanak kayo. Saan ho ba nanggagaling yung mga sinasabi niyo na yan? Huwag mo nang ikaila. Alam kong pineperahan mo lang ang anak ko. Siguro nalaman mo may mga lupain kami kaya ka nagpakasal sa kanya, no? Una po sa lahat, sa pabrika po kami nagkakilala ni June. Ang alam ko lang ho ay biyudo siya at may 3 anak. Kita mo na? Kahit nalaman mo na may 3 anak na siya, pumatol ka pa rin. Aba ay kung matino kang babae, hindi mo gagawin yon. Ang ibig niyo po bang sabihin, hindi po deserve ni June na magmahal ulit at mahalin dahil lang meron na siyang 3 anak at may edad na siya? Hindi ako naniniwala wala ka ibang motibo. Alam niyo ho ba, nalaman ko lang naman na may mga lupain po kayo nung umuwi kami rito. Wala ho akong alam sa kung ano mang meron ng pamilya niyo. Sumama lang po ako rito dahil gusto ko ring makilala ang pamilya ni June. At ayoko pong magkahiwalay kami lalo na't kasal na kami. Nakasisiguro rin ako na mas hindi mo na pakakawala ng anak ko ngayong alam mo na kung anong meron siya. Hindi po totoo yan. Minahal ko po ang anak niyo dahil po sa kabaitan at pagmamahal na ipinaramdam niya sa akin. Kahit ilang ulit ko siyang tinanggihan noon, hindi po siya sumuko. Ay basta! Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo mabibilog ang ulo ko! Ma, ano ba ang dapat kong gawin para paniwalaan niyo ko? Para matanggap niyo ko? Lahat naman po sinusubukan kong gawin eh. Alam kong pakitang tao mo lang lahat yan! Gusto ko lang din pong malaman niyo, hindi ko po ugaling mang-angkin ng hindi sa akin. Buong buhay ko mula pagkabata ko, lahat po ng gusto ko, pinaghihirapan ko. Hindi po ako namuhay na prinsesa tulad po ng lagi niyong sinasabi. Sinabi mo rin ba yung mga yan sa dati mong biyenan? Ma, wala na ako magagawa kung talagang sarado na ang isipan mo sa pagkatao ko. Gusto ko lang naman po talaga sana na bigyan niyo ako ng pagkakataon na kilalanin kayo at kilalanin niyo rin po ako. Pero kung ayaw niyo po talaga, wala na ako magagawa pa. Oh, anong gagawin mo? Magsusumbong ka ulit kay June para tuluyan ang lumayo sa akin ng anak ko? Yun na lang din po sanang ipapakiusap ko sa inyo. Handa po akong tiisin ang trato niyo sa akin pero pwede po bang magdahan-dahan lang po kayo kapag nandyan si June?
Atribida ka talaga, no? Pakiusap po, Ma. Ayoko rin naman pong nakikita kayong nag-aaway. Kaya please lang po, kapag nandyan si June, kahit panggap lang po, ipakita naman po natin na okay tayo para hindi na po madagdagan ng iniisip niya. Ah, ganon. Sinasabi mo bang ako nagbibigay ng konsumisyon sa anak ko? Hindi naman po sa ganun. Ang sa akin lang ho, sana'y hindi na tayo dumagdag pa sa mga problemang iniisip ni June. Ay, bahala ka sa buhay mo! Ma, isipin niyo ho ang gusto niyong isipin basta sigurado po ako sa nararamdaman ko para sa anak niyo. Mahal ko po si June kahit na ano pa man ang meron o wala sa kanya. Ang dami-dami mong drama? Nasaan ba si Esther? Wala na akong ganang kumain. May binili lang po si Aling Esther sa bayan. Oh, pati yang si Esther, hindi na mahagilap. Diyak ka na nga. Naaalibadbaran lang ako sa'yo. Papadudot ng mga oras na yon ay napuno na rin ako. Hindi ko na rin napigilang sabihin kay Mama ang mga nasa isipan ko at damdamin ko. Sinubukan ko pa rin maging mahinahon kahit na papaano at ayoko pa rin siyang mabastos sa loob ng sarili niyang pamamahay. Pero pakiramdam ko kahit na ano pang paliwanag ang gawin ko ay sarado na ang isipan niya. Sabi nga ng mga hipag ko ay bilib daw sila sa akin dahil sa tiyaga ko at pagtitiis. Wala raw talagang manugang ang gustong makasama sa bahay si Mama dahil sa kanyang ugali. Ako lang daw ang nakatagal ng ganyan sa kanya. Pagkatapos ng usapan naming yon, kahit papaano ay hindi na masyadong pinapansin ni Mama ang mga ginagawa ko. Pero ganon pa rin siya sa akin, malamig pa rin ang kanyang pakikitungo. Hanggang sa makapanganak na ako ay halos hindi pa rin ako kibuin ng aking biyanan. Paminsan-minsan ay hinahawakan at binubuhat naman niya ang kanyang apo. Kahit napakahirap na ay pinili ko pa rin magtiis. Sa kabila ng mga sama ng loob ay hindi ako sumuko, papadudot, para kay June at para na rin sa aming mga anak. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Papadudot, matagal kong sinekreto kay June nang naging sagutan namin ni Mama noon. Alam ko kasing magagalit siya at natakot akong hindi niya mapigilan ang sarili niya at awayin na naman ang kanyang mama. Yun naman ang lagi kong iniiwasan, ang mag-away sila, papadudot. Ngunit minsan ay nadulas ako sa kanya. Kahit na sinabi kong matagal na yon, ay kitang-kita ko pa rin ang mukha niyang naiinis. Ginawa ko ang lahat para pigilan siya, ngunit dahil doon ay muli na naman niya akong inaya na umalis na at bumalik na sa dati naming tinitirhan. Pero dahil alam ko na hindi pa maayos ang kalagayan ng kanyang ama, ay hindi naman ako pumayag. Ayoko magkamali siya ng desisyon dahil lamang sa akin. Hindi ko na malayang umabot na pala kami ng 3 taon sa Lanao. Kahit papaano ay nagkaroon na rin ako ng mga kaibigan at kakwentuhan. Medyo naaral ko na rin ang kanilang salita, kaya sabi nga nila, hindi na raw ako pwedeng maibenta. Malamig man ang pakikitungo sa akin ng aking biyanang babae ay masaya pa rin ako dahil ramdam kong lalong tumitibay ang pagmamahalan naming mag-asawa. Lalo na noong magkaanak kami at palagi niyang pinaparamdam sa akin na hindi ako mag-iisa. Na kahit na anong mangyari ay kakampi ko siya. Nabawasan na rin naman ang sungit sa akin ni Mama, lalo na noong lumalaki na ang kanyang apo. Mahal, tulog ka na ba? Oo, mahal. Tulog na ako. Mahal naman eh. Ano ba kasi yun? Gusto ko sana… Mahal, hindi pwede. Katabi natin dito yung bata, baka magising. Ha? Ano bang nasa isip mo, mahal? Eh kasi sabi mo gusto mo ng ano. Gusto ko sana mag-usap tayo. Yun lang naman ang sasabihin ko, mahal eh. Ikaw siguro gusto mo, no? Uy, hindi ah. Magtigil ka nga dyan.
Hoy, gusto ng mahal ko. Ang ingay-ingay mo, baka magising yung anak natin. Ang hirap pa naman patulugin. Ay, nahihiya siya. Ewan ko sa'yo. Ano ba kasi sana yung sasabihin mo? Hoy, iniba ang usapan. Baliw ka talaga, bahala ka nga dyan. Eto naman, hindi na mabiro. Huwag ka na mapikon. Ano nga yung sasabihin mo? Itong mga nakaraang araw kasi, nag-uusap kami ni Papa. Nakita mo naman, di ba? Kahit papaano, umu-okay na siya. Nakakakilos na ulit. Nakakapasyal na ulit dun sa bukid niya. Nakakatuwa nga na gumagaling naman na si Papa. Nung isang araw nga nabuhat na niya tong apo niya. Sobrang saya ng ngiti. Sayang hindi mo nakita. Talaga? Sayang nga, hindi ko nakita. O ano bang pinag-usapan niyo ni Papa? Naisip ko kasi na baka pwede na tayong umalis dito. Anong sabi ni Papa? Okay na ba sa kanya? Kaya niya na ba? Ayun nga, sabi ni Papa, kung gusto ro natin umalis, okay naman lang sa kanya. Eh ikaw ba, ano ba sa tingin mo? Tingin mo ba kaya na talaga ni Papa kapag iniwan mo siya? Tingin ko naman kaya niya na. Tsaka nandyan naman yung katiwala niyang si Mang Ernie. Naisip ko rin na baka mas mapabilis pa nga yung recovery niya kung sisimulan niya ulit yung mga dati niyang ginagawa. Sa bagay, mas makakapag-exercise nga siya kung pupunta-punta siya sa bukid. Kaya sa tingin ko, pwede na tayong umalis talaga. Anong plano mo? Anong plano natin? Oo nga pala. So ano nga ang plano natin? Sabi kasi ni Papa kapag umalis na tayo, bibigyan niya tayo ng pwede nating pampuhunan ng negosyo. Parang yun na rin daw yung kita ko dun sa 3 taon na ako namamahala sa bukid. Oh, kung aalis tayo, saan naman tayo pupunta? Babalik ba tayo ng Pampanga? Gusto mo pa bang bumalik dun? Iniisip kong pwede tayong bumalik dun o kaya umuwi sa inyo sa Nueva Ecija at doon na tayo magtayo ng negosyo. Pwede rin. Tagal ko na rin hindi nakakauwi sa amin. Tsaka alam ko namang matagal ka na nagtitiis kay Mama. Kaya ngayong okay na si Papa, wala ka na maidadahilan sa akin. Panahon na para ikaw naman ang isipin ko. Wala naman sa akin yun eh. Handa naman ako magtiis basta ang mahalaga. Magkasama tayong dalawa, buong pamilya natin. Napakabait talaga ng asawa ko. Diba? Nangako ko sa iyo noon na mamahalin kita kahit anong mangyari at lahat ng mahal mo ay mamahalin ko rin kahit na gaano pa kahirap. Ang galing mo nga eh. Nakikita ko rin na panatag na loob sa'yo ng 3 anak kong barako. Mababait na bata naman sila. Nung simula talagang nanansya lang muna. Hindi ka naman kasi talaga mahirap mahalin. Nambobola ka na naman. Totoo naman kasi. Sadyang mabagsik lang talaga yan si Mama. Bata pa lang ako, takot na sa kanya yung mga kaklase ko. Kasi nga masungit. Minsan masungit ka rin. Kaya nga siguro madalas kayong magtalo dahil pareho kayong mainitin ng ulo. Napansin mo rin pala? Marami nga nagsasabi na namana ko kay Mama yung pagiging masungit. Pero ewan ko ba? Pagdating naman sa'yo, tumitiklop ako. Asus! Hayang ka na naman sa mga hirit mong sigurado ako na may kasunod. Alam na alam mo na. Siguro hinihintay mo rin. Umamin ka na, mahal. Shhh! Huwag kang maingay at baka magising yung anak natin. Sige na. Pagbigyan mo na ako. Hindi tayo mag-iingay. Nag-decide kami ni June na umalis na. Hindi na kami babalik ng Pampanga. Napag-usapan namin na sa amin sa Nueva Ecija na lamang umuwi at doon din subukang magnegosyo. Dahil may alam naman siya sa bukid ay naisip namin na okay din na mag-invest ng mga bukirin doon. Hindi rin naman kami kaagad na umalis, mga 1 buwan bago kami tuluyang nagpaalam sa mga kilala namin doon. Ang 3 anak ni June ay nagdesisyon na huwag nang sumama sa amin at maiiwan na lamang sa kanilang lola. Marami na raw kasi silang kakilala doon at mahirap nang magsimula muli sa bagong eskwelahan. Nangako kami na pipilitin naming makauwi-uwi doon para dalawin sila. Papa Dudut. Napansin ko na simula noong nagpaalam kami na aalis na kami ni June ay wala nang masyadong imik ang biyanang kong babae. Hindi na niya masyadong pinupuna ang mga kilos ko, ganon din ang mga luto ko. Naisip ko lang na siguro ay masaya na siya dahil sa wakas ay aalis na ako. Pero kahit papaano ay may lungkot din siguro dahil aalis naman ang isa niyang anak. Kahit na madalas silang magtalo ni June ay hindi naman maikakaila na si June ang pinakamalapit na anak sa kanya.
Kaya gano'n na rin lamang ang protekta nito kay June Papa Dudut. Paano ba yan, ma? Alis na ho kami. Mag-iingat kayo sa biyahe at sa pupuntahan ninyo, anak. Opo, ma. Kayo rin po. Lagi kayo mag-iingat dito. Sabihin niyo po sa akin kapag masyadong pasaway po ang mga apo niyo, ha? Huwag ka mag-alala, akong bahala sa kanila. Salamat, ma, ha? Ma, aalis na ho kami. Oy, Rhea, bago kayo umalis, may sasabihin sana ako. Nagmamadali na ba kayo? Hindi naman ho, Ma. Ano po ba yon? Okay lang po ba kayo, Ma? Okay lang naman ako. Parang medyo namumutla po kasi kayo. Ay, wala ito. Ang gusto ko lang talagang sabihin. Ano po yun, Ma? Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po pababayaan si June at ang apo ninyo. Aalagaan ko po sila. Alam ko naman kahit hindi ko yun ibilin, gagawin mo talaga yon. Ano po yung gusto nyo? Patawarin mo sana ako, Rhea. Po? Alam kong hindi ako naging mabuting biyenan sa'yo. Alam kong sobrang pinahirapan kita at pinasama ang loob habang nandito ka. Ma? Kahit hindi mo sabihin, alam kong sumama rin ang loob mo sa akin. Pero tiniis mo ng matagal. Ang sabi ko po noon kay June, lahat ng mahal niya mamahalin ko rin kahit gaano pa kahirap. Salamat dahil ni minsan, hindi mo ako binastos kahit na madalas kitang inaaway. Alam ko naman po na ginagawa niyo lang po yun dahil pinoprotektahan niyo lang din ang inyong anak at mga apo. Pero dapat, ginalang pa rin kita bilang ikaw ang pinili ni June na makasama niya habang buhay. Hindi ko nagawa yung dapat na mga ginawa ko. Dapat sana nagabayan kita kahit papano. Wala po yun, Ma. Marami rin naman po akong natutunan sa inyo. Talaga? Ano naman ang mga natutunan mo sa kasamaan ng ugali ko? Ma, dahil po sa inyo, lalo pa pong humaba ang pasensya ko. Tinuruan niyo ako maging matapang at huwag basta-bastang panghinaan ng loob. Salamat talaga, Rhea, anak, na pinagtiyagaan at pinagtiisan mo ang matandang katulad ko. Alam kong hindi ko na maibabalik ang panahon, pero sana mapatawad mo pa ako. Ma, napatawad ko na ho kayo, matagal na. Alam ko magiging isa kang mabuting asawa at ina. Huwag mo kong gagayahin, ha? Ma naman, gagayahin ko po yung pagiging protective nyo, pero hindi po yung ganong kahigpit o kasungit. Yung sakto lang. Oy siya, sige, mag-iingat kayo. Palagi niyo akong babalitaan, Rhea, ha? Naku, tama na nga ang dramahan na to. Sige na, isang group hug na nga at baka maiwan na kami ng biyahe. Oli na kayo rito. Ay, naku, sige na, umalis na kayo. Mag-iingat kayo mga anak, ha? Mahal na mahal ko kayo. Mahal ka rin namin, ma. Kayo ni Papa. Mag-iingat po kayo palagi, Ma. Oh, babay na mga apo ko. Mahal kayo ng lola ninyo, ha? Simula nang makaalis kami ng Lanao at makauwi ng Nueva Ecija ay naging madalas ang pangungumusta ni Mama sa amin. Madalas siyang tumawag lalo na nang matutunan niya ang video call. Kahit nga malayo ay napapadalas din ang pagpapadala niya sa akin ng kung ano-ano. Nang humingi ng tawad si Mama sa naging trato niya sa akin noon ay para akong nabunutan ng malaking tinik sa dibdib. Yun naman siguro ang pangarap ng bawat manugang ang makasundo ang kanilang mga biyanan. Sabi nga nila sa pag-asawa ay hindi lang isang tao ang talagang pakakasalan. Siguro isa lang ang makakasama mo pero hindi mo maiiwasan na marami kang kinakailangang pakisamahan. Naging mas masaya pa ang pagsasama namin ni June nang maging mabuti ang relasyon namin ng mama niya. Ngunit sa kasamaang palad paglipas ng isang taon, pumanaw na rin po si Mama. Heart attack ang naging dahilan, Papa Dudut. Hindi na siya na-revive ng mga doktor. Kaya umuwi rin kami sa Lanao ng panahon na yon, talagang kapag oras mo na ay oras mo na.
Masaya na lamang ako na bago nawala sa mundong ito si Mama ay naging maayos ang aming relasyon. Doon ko rin po napatunayan, Papa Dudut, na hindi ban ganon kadali ang mga pagtsatsaga at pagtitiis natin ay talagang nagkakaroon din ng bunga. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham at sana ay may natutunan din po kayo sa aking buhay. Ang inyong kabarangay forever, Rhea. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.